Hello mga kaibigan, welcome ka sa ating channel kung saan maaari kang makakuha ng kaalaman. Kaya mag-subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama niyo ako sa iba't ibang mga kwento. At ngayon ay sama-sama nating alamin kung gaano nga ba kabrutal ang mga sundalong Hapones noong World War II. Ang videong ito ang una sa dalawang bahagi ng serye na ating tatalakayin. At dito pag-uusapan natin kung paano naging isang militaristang bansa ang Japan mula Meiji Restoration hanggang sa bisperas ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bago ang taong 1868, ang Japan ay halos 200 taon nang nanatiling hiwalay sa ibang bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng Tokugawa Shogunate, mahigpit nilang nilimitahan ang pakikipagkalakalan at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Layunin itong mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang impluensya ng mga banyagang kapangyarihan. Dahil dito naging tahimik ang bansa, ngunit naiwan din ito sa larangan ng makabagong teknolohiya at sandata. Noong 1853, nagbago ang lahat nang dumating sa Japan ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos sa pamumuno ni Matthew C. Perry. Dahil sa lakas ng kanilang hukbong dagat, napilitang buksan ng Japan ang kanilang mga daungan para sa pakikipagkalakalan. Para sa maraming pinuno ng Japan, isa itong nakakahiya at nakakabahalang pangyayari. Naisip nilang kung mananatili silang mahina, maaari rin silang masakop ng mga bansang kanluranin tulad ng nangyari sa ibang bahagi ng Asya. Dahil dito, noong 1868, nagsimula ang isang malaking pagbabago na tinatawag na Meiji Restoration. Ibinalik ang kapangyarihan ng emperador at nagsimula ang mabilis na pagbabago ng buong bansa. Pinalakas nila ang kanilang ekonomiya, nagtayo ng mga pabrika, gumawa ng mga rilis ng tren at nagtatag ng makabagong hukbo at hukbong dagat. Nagpadala rin sila ng mga estudyante at opisyal sa Europa at Estados Unidos upang pag-aralan ang kanilang teknolohiya at paraan ng pamamahala. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Japan ay mula sa pagiging isang bansang halos sarado sa mundo ay naging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asya. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumakas din ang damdaming makabayan ng maraming Hapones. Unti-unti nilang nabuo ang paniniwalang espesyal ang kanilang bansa at may mahalagang misyon itong pamunuan ng Asya. Sa mga paaralan, itinuro ang lubos na katapatan sa emperador at ang kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa bayan. Habang lumalaki ang bagong henerasyon, mas lalong tumitibay ang paniniwalang ang kapakanan ng bansa ay dapat unahin higit sa lahat. Hindi nagtagal, lalo pang lumakas ang impluensya ng Imperial Japanese Army at ng hukbong dagat sa pamahalaan. Maraming opisyal ng militar ang naniniwalang ang lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa lawak ng teritoryo, dami ng likas na yaman at lakas ng hukbo. Dahil dito, unti-unti silang naging makapangyarihan sa paggawa ng mahahalagang desisyon ng pamahalaan. Pagsapit ng dekada 1920 at 1930, humarap ang Japan sa maraming suliranin. Lumalaki ang populasyon nito, ngunit limitado ang kanilang lupain at likas na yaman. Kailangan nila ng mas maraming langis, bakal, goma at iba pang materyales upang mapanatili ang kanilang industriya at lumalakas na hukbo. Kasabay nito, naapektuhan din ang ekonomiya ng Japan ng Great Depression, ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya na nagsimula noong 1929. Dahil sa mga problemang ito, maraming pinunong militar ang naniniwalang ang tanging paraan upang manatiling makapangyarihan ng Japan ay ang pagkuha ng mga bagong teritoryo sa Asya. Para sa kanila, ang pananakop ay hindi lamang pagpapalawak ng kapangyarihan, kundi isang paraan upang makuha ang mga likas na yaman na kailangan ng kanilang bansa. Noong 1926, naging emperador si Hirohito. Siya ang naging pinuno ng Japan sa halos buong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng sandatahang lakas ng Japan. Habang lumalawak ang kanilang impluensya, nagsimula rin gamitin ang pamahalaan ng isang ideya na tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ayon sa kanilang paliwanag, layunin umano nitong pag-isahin ang mga bansang Asyano upang makalaya sa impluensya ng mga bansang kanluranin at sama-samang umunlad. Sa unang tingin, maganda ang layunin ng planong ito. Ngunit sa tunay na nangyari, ibang naging resulta. Sa maraming lugar na sinakop ng Japan, ang ipinangakong kalayaan ay nauwi sa mahigpit na kontrol ng militar. Maraming bansa ang napilitang sumunod sa kagustuhan ng Japan, habang ang kanilang mga likas na yaman, pagkain at mga manggagawa ay ginamit upang suportahan ang lumalawak na digmaan. Pagsapit ng dekada 1930, hindi na sapat para sa Japan ang pagiging isang makapangyarihang bansa. Naniniwala ang kanilang mga pinunong militar na upang manatiling malakas ang kanilang ekonomiya at hukbo, kailangan nilang magkaroon ng mas maraming lupain at likas na yaman. Dahil dito, nagsimula silang magplano ng sunod-sunod na pananakop sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ang unang malaking hakbang ay naganap noong September 18, 1931 sa rehiyon ng Manchuria sa hilagang silangang China. Gumamit ang hukbo ng Japan ang pangyayaring kilala bilang Mukden Incident bilang dahilan upang lusubin ang lugar. Ayon sa maraming historiador, ang pagsabog sa rilis ng tren na isinisi sa mga Chino ay malamang na isinagawa mismo ng ilang opisyal ng Japanese Army upang magkaroon sila ng dahilan sa pananakop.
Sa loob lamang ng ilang buwan, nasakop ng Japan ang halos buong Manchuria at nagtatag ng isang puppet na estado na tinatawag na Manchukuo. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang pagpapalawak ng teritoryo. Noong July 7, 1937, sumiklab ang Second Sino-Japanese War matapos ang insidente sa Marco Polo Bridge malapit sa Beijing. Mula sa isang maliit na labanan, mabilis itong lumawak at naging isang malawakang digmaan sa pagitan ng Japan at China. Sunod-sunod na bumagsak sa kamay ng Japan ang maraming lungsod, kabilang ang Beijing, Shanghai at Nanjing. Sa panahong ito rin naganap ang ilan sa mga pinakamalulupit na krimen sa kasaysayan ng digmaan, kabilang ang Nankin Massacre na tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Habang abala ang Japan sa pagkikipaglaban sa China, lalo namang tumindi ang tensyon nito laban sa Estados Unidos at iba pang bansang kanluranin. Dahil sa patuloy na pananakop ng Japan, nagpatupad ang Estados Unidos ng mahihigpit na economic sanction, kabilang ang pagbabawal sa pag-export ng langis at iba pang mahahalagang materyales. Malaking problema ito para sa Japan dahil umaasa sila sa inaangkat na langis upang mapatakbo ang kanilang hukbo at hukbong dagat. Ngunit sa halip na umatras, nagpasya ang Japan na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Noong umaga ng December 7, 1941, sinalakay ng mga eroplanong Hapones ang Pearl Harbor, ang pangunahing himpilan ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Hawaii. Mahigit 2,000 sundalong Amerikano ang nasawi at maraming barko at eroplano ang nawasak. Dahil sa pag-ataking ito, opisyal na sumali ang Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Kasabay ng pag-atake sa Pearl Harbor, sabay-sabay ding sinalakay ng Japan ang iba't ibang bahagi ng Asya at Pasipiko. Isa sa mga unang bumagsak ay ang Hong Kong. Matapos ang halos 3 linggong matinding labanan laban sa mga sundalong British at Canadian, sumuko ang lungsod noong December 25, 1941, isang araw na tinatawag ng marami bilang Black Christmas. Sunod namang sinalakay ng Japan ang Malaya na nooy kolonya ng Britain. Mabilis silang sumulong gamit ang mga tangke, bisikleta at suportang panghimpapawid. Dahil sa bilis ng kanilang pag-atake, nahirapan ang mga puwersang British na pigilan sila. Noong February 15, 1942, bumagsak naman ang Singapore na noon ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na base militar ng Britain sa Asya. Mahigit 80,000 sundalo ang sumuko sa Japan. Tinawag ni British Prime Minister Winston Churchill ang pangyayaring ito bilang isa sa pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan ng British Empire. Hindi rin nakaligtas ang Pilipinas. Ilang oras lamang matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sinalakay rin ng Japan ang mga base militar ng Amerika at Pilipinas. Unti-unting napatras ang pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano hanggang sa mapilitan silang umatras sa Bataan at Corridor. Noong unang bahagi ng 1942, tuluyan ang napasailalim sa kontrol ng Japan ang malaking bahagi ng bansa. Sa mga sumunod na taon, naranasan ng maraming Pilipino ang matinding hirap, karahasan at pananakop ng hukbong Hapones. Kasabay nito, mabilis ding sinakop ng Japan ang Indonesia na noon ay kilala bilang Dutch East Indies at kolonya ng Netherlands. Mahalaga ang Indonesia sa Japan dahil dito matatagpuan ang malalaking reserba ng langis na kailangan nila upang mapatakbo ang kanilang mga barko, eroplano at sasakyang pandigma. Nasakop din nila ang Burma na ngayon ay kilala bilang Myanmar. Mahalaga ang bansang ito dahil nagsisilbi itong daan patungo sa India at China. Nang mapasakamay ito ng Japan, naputol ang isa sa mga pangunahing ruta ng supply ng mga Allied papunta sa China. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakontrol ng Japan ang napakalawak na bahagi ng Asya at Karagatang Pasipiko, mula sa Manchuria hanggang Burma at mula Hong Kong hanggang Indonesia. Tila wala ng hukbong kayang pumigil sa kanilang mabilis na pagsulong. Sa panahong ito, marami ang naniwala na halos imposible nang matalo ang Imperial Japan. Ngunit habang lumalawak ang kanilang nasasakupan, lalo ring lumilitaw ang madilim na katotohanan sa likod ng kanilang pananakop. Sa mga lungsod na kanilang sinakop, libu-libong sibilyan ang naging biktima ng karahasan. Halimbawa, noong 1937, habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Japan at China, mabilis na nasakop ng hukbo ng Japan ang maraming lungsod matapos ang mabangis na labanan sa Shanghai. Umatras ang hukbong Chino patungo sa kanilang kabisera noon, ang Nanjing, na noon ay kilala rin bilang Nanking. Para sa pamahalaan ng China, mahalagang lungsod ang Nanjing dahil ito ang nagsisilbing sentro ng kanilang pamahalaan. Ngunit para sa Japan, ang pagbagsak ng lungsod ay isang malaking tagumpay na magpapakita ng kanilang lakas at maaring magpilit sa China na sumuko. Noong December 13, 1937, tuluyang bumagsak ang lungsod sa kamay ng hukbo ng Japan. Ngunit sa halip na matapos ang labanan, dito pa lamang nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob ng humigit kumulang 6 na linggo, nakaranas ang Nanjing ng malawakang karahasan. Libu-libong sundalong Chino na sumuko ang pinagbabaril o pinaslang ng walang paglilitis. Marami rin ang itinali sa tabi ng ilog bago sabay-sabay na pinatay. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, nagkaroon ng malawakang pamamaslang kung saan malaking bilang ng mga bihag at sibilyan ang pinatay sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi lamang mga sundalo ang naging biktima,
Maraming ordinaryong mamamayan, kabilang ang mga matatanda, kababaihan at mga bata, ang nadamay sa karahasang naganap matapos bumagsak ang lungsod. Ayon sa International Military Tribunal for the Far East at ng Nanjing War Crimes Tribunal, tinatayang umabot sa humigit kumulang 200,000 hanggang 300,000 individual ang nasawi sa panahon ng masaker sa loob lamang ng ilang linggo. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng trahedyang ito ay ang malawakang pananamantala sa mga kababaihan. Ayon sa maraming pag-aaral, libu-libong babae ang naging biktima ng ganitong kalupitan. Marami sa kanila ang kinitil ang mga buhay matapos pagsamantalahan, habang ang iba naman ay nakaligtas, ngunit habang buhay nadala ang trauma ng kanilang naranasan. Kasabay nito, sinunog din ng mga sundalong Hapon ang maraming bahay, tindahan, ospital at iba pang gusali. Maraming pamilya ang nawala ng tirahan habang ang buong komunidad ay halos tuluyang nawasak. Ngayon, habang patuloy na lumalawak ang pananakop ng Imperial Japan, may isa pa silang lihim na proyekto na mas nakakapangilabot, isang lihim na pasilidad kung saan hindi bala o bomba ang pangunahing sandata, kundi ang mismong katawan ng tao. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang Unit 731, ang lihim na laboratorio ng Japan na nagsasagawa ng ilan sa pinakamalulupit na eksperimento sa tao sa buong kasaysayan. Kasama na rito ang iba pa nilang pagiging brutal sa iba't ibang bansang kanilang nasakop.